Hello guys! Magandang araw. Update lang natin yung ating mga subscriber na nag-aabang ng update dito sa ating Anern Evo 4200 na ating hybrid solar inverter. Update ko lang po kayo. Okay naman siya mag-harvest. Kung mapapansin nyo, nagwa 1,001, ayan, 1,200 watts yung ating 1,400 watts na solar panel na nakakonect po sa kanya. So hindi rin siya ganun kasobrang init naman ngayon kasi ngayon nga lang po medyo uminit dito sa aming lugar dahil nga ay laging maulan po dito sa amin sa Liliw, Laguna kasi malapit po kami sa bundok. Kung mapapansin nyo, hindi pa rin naka-full yung pawawala-wala pa yung isang ilaw kasi hindi nga sobrang init dito sa ating grid tie inverter. Kasi pag sobrang init, naka-full po kasi ito, 2 kilowatt yan, 2 kilowatt din yung solar panel. So pag sobrang init, puno po dapat ng ilaw yan. So mapapansin nyo, hindi siya puno. Kaya hindi rin nakukuha nitong ating inverter yung ating 1,400 watts na harvest sa ating solar panel. So okay naman siya. Malakas din mag-harvest. Ang isa sa nagustuhan ko sa kanya, hindi po siya masyadong maingay kagaya ng inverter na inilagay ko dati. Ito po ay lumalakas lang yung fan niya kapag mainit at saka mataas yung load. Pero kung ang load mo nasa 200, 300 watts, madalang umandar yung fan niya. Hindi siya ganun kaingay. So ngayon, naririnig mo, medyo maingay siya. Mamaya pagka napuno yung battery natin, malapit na mapuno yung battery natin. Ito yung battery natin. Naka blue carbon po tayo. Pag napuno yung battery natin, i-on ko yung grid tie mode niya. So papakita ko sa inyo, gumagana po yun. Sa akin wala naman po akong problema kasi po kami po ay naka net metering. At okay lang sa akin mag-export sa ating utility. So mamaya update ko po kayo pagka po na puno yung ating battery. Mamaya pakita ko rin sa inyo yung solar panel natin doon sa taas na nakakonect po sa kanya. So apat po yun na 350 watts na naka-series, kaya total of 1,400 watts. Yun po yung connected dito sa ating 4,200 watts na hybrid inverter. Hello guys, magandang tanghali. Nagtanghali na at napuno na yung ating battery, ang ating blue carbon na battery. So mapapansin natin mga kaibigan ay pigil na yung harvest natin kasi nga puno na yung ating battery. 186 watts na lang yung pumapasok sa atin kahit medyo mainit naman. Ayan, meron tatlong ilaw yung ating grid tie. At ang kailangan natin para mapagana natin yung ating grid tie mode, kailangan kasi naka-bypass siya. So dapat nandun siya do sa Meralco. First natin is utility, hindi po dapat tayo naka SBU. Hindi siya gumagana kapag ganun, di ko alam kung bakit pero yun yung napapansin ko sa kanya. So yung priority natin, palitan natin. Palitan natin yan. Ayan, naka SBU tayo. Palitan natin siya ngayon ng USB. Ayan, utility solar battery. Ayan, magbabypass siya. Ayan, nag-bypass na siya. Tingnan natin kung lalaki yung harvest natin. Kasi wala nang pumipigil na battery kasi puno na nga siya. So, wait lang natin. Okay. Ayan, mapapansin nyo, humugong siya, lumakas yung harvest natin. At nagkaroon ng kulay blue, naguhit dito. At saka red. So, ayan, mapapansin natin, hindi na niya pinipigilan yung harvest niya. Kasi siya ay naka-grid tie mode na. So walang problema sa akin kasi ako po ay naka net metering nga, sabi ko nga sa inyo. So pag puno na yung battery, mas okay na nakaganto yung settings kasi sayang yung init ng araw Pagka nakaganyan yung settings, magagamit mo pa rin ang potential ng iyong solar panel kasi hindi niya pipigilan yung pag-harvest ng solar panel mo. So ayan, di ba? Mapapansin natin wala tayong load pero huma-harvest tayo ng malaki. So dito guys, para naman mapatunayan natin na talagang nag-export siya sa grid, nag-feed siya sa grid. Ayan, makikita natin yung harvest niya is nasa 600 watts kasi medyo hapon na rin po naman ngayon at hindi naman ganun kainit. Papatayin natin yung battery, may battery tayo naka-connect, ayan, naka-on. Papatayin natin. So dapat kung sa battery lang pumupunta yung 600 na yan, dapat pag pinatay yung battery, bababa yan. So patayin natin. Okay yan. Patay na ang battery. Pero pansinin nyo mga kaibigan, hindi nagbabago. Nasa 600 watts pa rin yung naha-harvest natin at patuloy pa rin siyang pumapasok sa ating grid. At gumagana ang ating on-grid mode. So ayan, buksan na ko na rin para syempre baka mag-brown out.
para buhay yung reserve natin. So ayan, nag 700 watts pa nga eh. Medyo uminit-init pa ng kaunti. So dito tayo, tingnan natin yung ating metro ng Meralco guys. Tingnan natin kasi dalawa naman yung ginagamit natin, umaambo na ulit. Kung mapapansin nyo yung guhit niyan, pabalik yan. Ayan o, pabalik siya, yung guhit sa ilalim. O yan, nag-e-export po tayo talaga. Ang isa pa nga pala mga kaibigan na napansin ko sa kanya, kapag ka po siya ay naka grid tie mode, ay syempre ang kailangan siya naka-bypass para gumana. Pag gabi, wala na si araw, hindi niya naman pinapakialaman yung laman ng battery. So yun yung gusto ko sanang maintindihan at malaman kung paano po ang settings kaya nung ganun, kung may nakakaalam po sa inyo Kasi hindi ko siya mahanap sa ating settings kung paano yung ganung gagawin para gumana nga yung ating grid tie mode. Pero sa gabi sana pinapakialaman niya yung laman ng battery. Kasi ang nangyayari, kasi naka-bypass nga siyang ganyan, sa gabi hindi niya ginagalaw yung laman ng battery natin. So hindi natin magagamit yung inipon natin maghapon dito sa battery natin kasi gabi na naka-bypass pa rin siya. Dapat mag-battery mode siya pagka yun sana ang gusto ko na mangyari pagka gabi. Pag wala na si araw, automatic magba-battery mode. So yun ang hindi ko pa na-explore at hindi ko malaman kung paano gagawin. So pa-comment po kung meron pong nakakaalam So dito guys, pakita ko sa inyo yung nasa manual niya. Ayan sa number 37, yun yung kanyang grid tie operation. Sabi daw, pwede siyang naka-default siya sa off. Pag in-on mo, ayan siya yung hybrid. Ang nakasabi sa hybrid, pag naka-on siya, inverter operates hybrid mode, solar energy provides power to the loads as first priority and charging second. Excess energy feed to grid. So gumagana talaga yung ating grid tie dito. Grid tie operation natin Ang hindi ko lang magawa mga kaibigan, baka po meron pong nakakaalam ng settings nitong ating Anern inverter, ay yung paano pagaganahin ang grid tie mode ng naka solar battery utility. Hindi ko kasi siya mapagana Gumagana lang ang grid tie operation niya kapag ka naka-bypass. Hindi siya mapagana kapag ka naka-battery mode. Hindi ko alam kung bakit. O baka meron akong hindi alam gawin. So kung meron pong nakakaalam guys, paki-comment po sa baba. Baka sakaling masubukan natin. Syempre nag-explore pa rin po ako at bago nga po itong ating inverter na ito. Hindi naman ganito yung ginagamit ko dati. So pero kung ang tatanungin nyo kung gumagana yung grid tie operation niya, opo, gumagana po siya. Basta't naka-on yung hybrid, nag-feed po siya sa grid. Gumagana po yun. Ayan, nandito na tayo sa bubong guys. At mapapansin nyo ang bubong natin ay palitin na Kasi naka-schedule na po yan para papalitan po namin. Hindi pa lang natutuloy. Kasi lagi maulan nga po dito. Ay paano po ba gagawin tong bubong natin kung lagi naman naulan? Ito, yan 8. Yan po yung ating grid tie. 2 kilowatt po yan kasi sinaunang solar panel pa po yan. 250 watts lang ang isa. Yun lang kasi yung malalaking solar panel dati. 250 watts. So ngayon, ang lalaki na ng solar panel. Meron pong 600 watts na yata ang isa. Dito naman, dito guys, ito yung ating 350 watts na solar panel para doon sa ating Anern inverter. 350 watts each. Ayan, 4 po yan. Naka-series connection po yan. So, bali ang total niya is 1,400 watts. Ayan siya. Ito naman, yung kauna-unahang setup ko. Diyan po ako nag-practice kung paano magkabit ng mga inverter, ng mga charge controller. Yan po yung pinag-practicean ko. Doon naman sa isa, yung maliit na yon sa dulo. Yung pinaka-connect lang doon sa ating e-bike. Para pag naka-park, nagcha-charge. Kasi para hindi ko na ibilad sa labas yung e-bike, masisira po kasi yung e-bike kung lagi nasa initan din. So yun, update ko lang naman po kayo dito sa aking mga pinaggagawa dito sa aking setup.